Ngayon ay nilibot tayo sa buong Pilipinas, eksakto sa Region 3, upang masilayan ang mga mahuhusay na gawa ng ating mga kababayan. Ito ang Filipino Contemporary Arts. Para masimulan natin ang paglilibot sa Pilipinas, tawagin natin ang ating residente, Dora the Explorer. Hola, soy Dora. Do you know where we are? Let's call the map. Hi, Dora. We are here in Bulacan. Thank you, map. Now that we are here in the province of Bulacan, alam niyo ba kung ano ang pinagmamalaking traditional clothing dito? Ano nga ba? Ang barong at saya ay isa sa pinakasikat na damit noong unang panahon. Way back before, the barong and saya are not just our ordinary OOTDs. In fact, during the Spanish era, this became the symbol of our Filipino identity. The barong is for the gentlemen, while the saya is for the ladies. Ang ganda, diba? These incredible works prove why we should always be proud of our very own Filipino heritage. Back to you, Kuya Kim. Maraming salamat, Dora. Ngayon ay dadako tayo sa makulay na probinsya ng Pampanga. This is Lance! At ngayon, nandito tayo sa Christmas capital of the Philippines, Pampanga! Bukod sa mga masasarap na pagkain sa Pampanga, masining din na kanilang pinagmamalaking giant lantern. Pero paano nga ba nagsimula ito? Ang Giant Parol Lanterns ay nagsimula pa noong 1908. Dati, gawa lang ito sa kawayan at papel de hapon na may kandila sa loob. Pero over time, nag-evolve ito into massive, high-tech masterpiece na umaabot sa 15 to 20 feet ang laki. It's pure genius. First, gumawa sila ng higanting frame gamit ang bakal. Next, thousands of colorful light bulbs are manually wired inside. At ang pinakautak ng buong parol ang tinatawag na rotor, isang malaking metal cylinder na may electrical connection habang pinapaikot ito ng mano-mano. Nagpapadala ito ng kuryente sa mga partikular na bombilya para maging synchronize ang pattern sa saliw ng musika. Salamat lang! At ngayon, ating kilalanin ang susunod na vlogger. Kilalang kilala natin ang kanyang ina bilang si Liza. Narito si Liza May Dizon. Gandang araw mga ka-Team Rider. Bago natin ang kainin ang luto ni Mama, silipin muna natin ang iba't ibang contemporary arts dito sa Bataan, ang Orion Puppet. Sa Orion Bataan ay isang tradisyong ipinapasa sa bawat henerasyon. Dati, simple lang itong pangkabuhayan tulad ng paggawa ng mga lutoang banga at paso. Pero ngayon, nag-evolve na ito into world-class contemporary art pieces, aesthetic lamps, at home decors. It's a mix of patience and skill. First, pumipili sila ng quality na luwad or sa English ay clay. Next, ginagamitan ito ng throwing method o pagmamasa sa umiikot na potter's wheel para makagawa ng hugis. Pagkatapos patuyuin, isa sa ilalim ito sa matinding init ng oven para tumigas. At para sa finishing touch, nilalagyan ito ng makukulay na glaze at ukit. Salamat, Team Liza! Liza May Dizon. Mula sa baybayin ng Bataan, tahakin naman natin ang mga lupiyang lalamigan ng Region 3 para sa ating huling stop. Pumunta tayo sa Nueva Ecija. Makakasama natin ang ating paboritong lodi na si Romeo Katakutan. Good morning mga idol. Parang masarap to. Morning mga idol. From Nakatakutan sa House. Ito yung pamilya siya, baka sabay yung naras yung natagutong pang mga idol. Nag-uumaba rin ng mga tradisyon ng ating kabayan sa World Starving at Community ng mga idol. Ang pag-ukit ng kahoy sa Nueva Ecija ay lumalago mula sa simpleng paggawa ng mga pambahay na kasangkapan hanggang sa maging world-class furniture industry mga idol.
Mula pa noong unang panahon ay ginagamit na ng mga lokal na karpintero ang kanilang husay upang makalikha ng matitibay na mesa, upuan at mga katutubong dekorasyon na nagpapakita ng rich Filipino heritage, mga idol. Napakusay talaga ng ating mga kabayan, mga idol. Talagang tayo ang mayaman ang mga Pilipino sa kahit anong sektor. Now, tayo, payakin. At para naman sa ating susunod na pupuntahan, ang ating makakasama ay isang kapitan. Kap ninyo, pasok! Kap, anong masasabi mo sa Aurora? Oy, kaibigan, magandang tanong yan. Alam mo, ngayong araw, dahil nabanggit mo naman na yun, pag-aaralan natin yung mga yung mga unique na art forms nila galing sa Baler Aurora. Tapos yung kanilang, kaibigan, yung kanilang world class shellcrafts. Hoy, alam nyo ba, ang paggawa ng shellcraft sa Baler Aurora ay nagsimula dahil sa yaman ng kanilang probinsya. Ngayon, dati yung mga napapadpad na shells sa mga shoreline, pinupulot ng mga tao dun. Tapos ginagawa nilang decor sa bahay nila. Pero sa tagal ng panahon, nag-evolve yun at naging kabuhayan ng mga mamamayan doon, kung saan yung mga shells ay ginagawa nila mga souvenir, mga lampshade at mga aesthetic home decor pieces. Oo, ang galing, di ba?